Sisimulan na po natin po ang ating pagpupulong po sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, ang ating pong tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay magsipagtayo. Maraming salamat sa ating sekretary, sa atin pong mga naging bisita, sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Atin pong itaas ang ating kanang kamay para sa Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart, and I shall be true to my constituent and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ang atin pong kalihim. Maraming salamat po kagalang-galang ng tagapangulo. Ang ating pong tala-arawan at ang katitikan ng pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na ginanap po no ika-11 ng Nobyembre 2025 ay naipadala na po sa lahat po ng mga kagalang-galang ng konsehalis ng bayan ng Tagkayan. Kung kaya ito po ay hinihiling ko na po na mapagtibay na sa pamamagitan po ni Konsehal Fort Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga kasamahan. Tagapangulo, kung wala na pong paglilinaw, ay hinihiling ko pong mapagtibay na ang ating nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Tagapangulo, ito po ang mga sumusunod na tatalakayin natin ngayong araw. Ang approval of Municipal Annual Budget, Calendar Year 2026. Ang kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Local Government Unit of Tagkoyan, Quezon at ng PhilTech Institute of Arts and Technology o PIAT, kaugnay sa pagpapatupad ng Work Immersion Partnership ng kagawaran ng edukasyon at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hunyo 30 taong 2028. To the Committee of Education. Thank you po. Ang mga sumusunod po ay ang mga annual at supplemental budget ng mga sumusunod na barangay, Barangay Magsaysay, Supplemental Budget Number 1, Barangay Santa Monica Annual Budget and SK Supplemental Budget Number 1, Barangay Annual Budget ng Concepcion, Barangay Annual Budget ng San Roque, Barangay Annual Budget ng Bamban, Barangay Supplemental Budget Number 2, San Vicente, Barangay Supplemental Budget Number 2, Bukal, SK Supplemental Budget Number 1, Poblacion, SK Supplemental Budget Number 1, San Francisco, and SK Supplemental Budget Number 2 ng Barangay Tabason. The Committee on Budget and Finance, Konsehala Reby Masangkay. Thank you po, Mr. Chair. Meron pa po tayong isang kapasyahan na humihingi po ng assistance o suporta mula po sa ating kagalang-galang na Senador Amy Marcos patungkol po sa concreting ng Santo Niño 1 to Manato Central Access Road
na nagkakahalaga po ng 100 million pesos. Hinihiling ko po, Mr. Chair, na maparefer po sa committee po ni Konsehala Reby Masangkay. Mr. Chair, meron pa rin po tayong mga unfinished business. Babanggitin ko na lang din po for the record. An ordinance enacting the Indigenous Peoples Code, Municipality of Tagkawayan, authored by yours truly. An ordinance regulating the use of single-use plastic and bottles in the Municipality of Tagkawayan, sponsored by Konsehala Rachel Eliazar. An ordinance giving cash incentives for local athletes who will win in the Palarong Pambayan and congressional meet forwarded to the Committee on Education, and an ordinance strengthening the operationalization of freedom of information and providing for a mechanism for disclosure of public records in Tagkawayan and providing the penalties for the violation, authored by Konsehal Sander Sandro. At meron po tayong mga sumusunod na mga nakabasa na po sa unang pagbasa at iniintay na lang po ng public hearing for further notice. Yun lamang po, kagalang-galang na tagapangulo. Maraming salamat po. Mr. Chair, isa pa pala po. Meron po tayong mga sumusunod na approval ng ating pong municipal annual budget itemized, kapasyahang nagpapatibay sa mga programa, proyekto ng pamahalang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa ilalim ng 20% development fund na may kabuuang halagang 82,813,400 pesos para sa calendar year 2026. Number 2, kapasyahang nagpapatibay sa mga programa, proyekto ng pamahalang bayan sa ilalim ng 5% calamity fund na may kabuuang halaga na 22,040,460 pesos para po sa calendar year 2026. Number 3, kapasyahang nagpapatibay sa mga programa, proyekto na nasa ilalim ng Gender and Development Plan for calendar year 2026 ng pamahalang bayan ng Tagkawayan, Quezon na may kabuuang halaga ng 12,694,473 pesos and 75 centavos. Number 4, kapasyahang nagpapatibay sa mga programa at proyekto na nasa ilalim ng Peace and Order and Public Safety o PAPS Plan and Budget for calendar year 2026 ng pamahalang bayan ng Tagkawayan, Quezon na may kabuuang halagang 9,679,240 pesos. Number 5, a resolution approving the abolition and creation of the different positions in the plantilla of personnel of this municipality under the proposed municipal annual budget of Tagkawayan, Quezon for the calendar year 2026. Number 6, resolution approving the annual investment program, AIP, of the municipality of Tagkawayan, Quezon for the calendar year 2026 amounting to 562,897 pesos, 639 and 85 centavos. And number 7 po, appropriation ordinance number 5, an ordinance authorizing the annual budget of Tagkawayan, Quezon for fiscal year 2025 in the total amount of 437,839,069 pesos, covering the various expenditures for the operation of the municipal government for fiscal year 2026 and appropriating the necessary funds for the purpose. At meron pa pong isa na health, para po sa health, na humihingi po ng 39,364,030 pesos and 39 centavos. And last but not the least, Mr. Chair, ay nagpadala po ng communication ang ating pong mula po ba sa Sabungan, Secretary Bong? Mula po sa Sabungan, si Mr. Ryan G. Rojas
na residente po ng Barangay Magais 1 del Gallego, Camarines Sur at isang empleyado ng Tagkawayan Sports Arena and Recreation na humihingi po siya ng pahintulot na sa gaganaping pa-derby sa araw po ng Martes, November 25, 2025 sa Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Danny Liwanag, Secretary Bong at sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Bayan. Sa ating po mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po na mapagtibay ang mga budget ng atin pong mga barangay na ito po ay dumaan na sa masusing pag-aaral ng Local Finance Committee at ganun din po ng Committee on Budget and Finance, Appropriation, Ways and Means, Revenue and Taxation ng Sangguniang Bayan kanina pong umaga. Para po sa annual budget ay meron po tayong 4 na barangay na nag-submit na po para mapagtibay ang kanilang annual budget. Sila po ay ang mga sumusunod. Barangay Santa Monica na nagkakahalaga po ng 3,886,013 pesos .95 para po sa Barangay Annual Budget Calendar Year 2026 ng Barangay Santa Monica. Barangay Santa Monica Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Ganon din po ang Barangay Annual Budget Calendar Year 2026 ng Barangay San Roque na nagkakahalaga ng 2,870,127 pesos .64 centavos. Barangay San Roque Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay Concepcion para po sa calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 3,166,252.50 centavos. Barangay Concepcion Annual Budget, pinanguluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Barangay Annual Budget para sa calendar year 2026 ng Barangay Bamban na nagkakahalaga ng 4,717,723 pesos .90 centavos. Barangay Bamban Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Barangay Supplemental Budget Number 1, Calendar Year 2025 ng Barangay Magsaysay na nagkakahalaga ng 265,103.04 centavos. Barangay Magsaysay Supplemental Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin rin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan Supplemental Budget Number 1, Calendar Year 2025 ng Barangay Magsaysay na nagkakahalaga ng 696,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Magsaysay, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Barangay Supplemental Budget Number 2, Calendar Year 2025 ng Barangay San Vicente na nagkakahalaga ng 666,048 centavos, 48 pesos. Sorry po. Barangay San Vicente Supplemental Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay.
Ganun din po ang supplemental budget number 2 ng Barangay Bukal para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 69,450.05 centavos. Barangay Bukal, supplemental budget, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Barangay Poblasyon, Sangguniang Kabataan, Supplemental Budget Number 1 for calendar year 2025 na nagkakahalaga ng 890,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Poblasyon, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan ng Barangay San Francisco, Supplemental Budget Number 1 for calendar year 2025 na nagkakahalaga ng 347,000 pesos. Barangay San Francisco, SK Supplemental Budget, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Sangguniang Kabataan, Supplemental Budget Number 2 for calendar year 2025 ng Barangay Tabason na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Tabason, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Vice, tutuloy ko na po. Para po sa kapasyahang nagpapatibay sa mga programa at proyekto ng Pamahalaang Bayan ng Tagkawayan, Quezon sa ilalim ng 20% Development Fund na may kabuuang halagang 82,813,400 pesos para po sa calendar year 2026. 20% Development Fund ay pinangalawahan po ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Salamat po. Kapasyahang nagpapatibay sa mga programa at proyekto ng Pamahalaang Bayan ng Tagkawayan, Quezon sa ilalim ng 5% Calamity Fund na may kabuuang halagang 22,040,460 pesos para sa calendar year 2026. 5% Calamity Fund ng ating bayan ay pinangalawahan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kapasyahang nagpapatibay sa mga programa at proyekto ng Pamahalaang Bayan ng Tagkawayan, Quezon para po sa programa at proyekto ng Health and Sanitation na may kabuuang halagang 39,364,030 pesos, 0.39 centavos para po sa calendar year 2026. Nasaan yun? Health po. Dagdag lang po. Hindi ko makita kasi. Opo. Last. Kababaan po, Vice. Ay, ito. Mungkahi po na mapagtibay ang nasabing budget para sa health ay pinangalawahan po ng lahat ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kahilingan po na mapagtibay sa mga programa at proyekto na nasa ilalim ng Gender and Development Plan for calendar year 2026 ng Pamahalaang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na may kabuuang halagang 12,694,473.75 centavos. Gender and Development or GAD Plan Budget, pinangalawahan po ng lahat ng mga sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kapasyahang nagpapatibay sa mga programa at proyekto na nasa ilalim ng Peace and Order, Public Safety, PAPS Plan, and Budget for calendar year 2026 ng Pamahalaang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na may kabuuang halagang 9,679,200
240 pesos. Peace and Order and Public Safety or POPS Plan budget ay pinangaluhan po muli ng lahat ng mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Maraming salamat. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Tutuloy na po, pwede na. Salamat po sa pagkilala, kagalang-galang na tagapangulo. Ako po'y magpapasok ng isang resolution, a resolution approving the abolition and creation of the different positions in the plantilla of personnel of this municipality under the proposed municipal annual budget of Tagkawayan, Quezon for the calendar year 2026. Resolution po para sa abolition and creation. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Dahil po sa napakarami ng budget ng barangay ay nakaligtaan ko. Maraming salamat po kay Miss Rodalyn Rojo. Para po sa Santa Monica SK Supplemental Budget number 1, para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Barangay Santa Monica, Sangguniang Kabataan Supplemental Budget ay pinangluhan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Vice, diretso ko na po. Resolution approving the annual investment program, AIP, of the Municipality of Tagkawayan, Quezon for calendar year 2026 amounting to 562,897,639.85 centavos. Annual Investment Program or AIP ng ating minamahal na bayan ng Tagkawayan. Pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, nagkataon pong wala po tayong nga palang komitiba pa para sa mga games and amusements. Kaya hindi ko po alam kung sino po ang dapat mag-ano nito. Rules na lang po. Kaya po akin pong binibigyang pansin ang kahilingan po ni Ginoong Ryan Rojas. Kaya humiling po ako ng isang kapasyahan na magalang na humihiling na mapahintulutan o mapayagan ang Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated na makapagganap ng pa-derby sa araw ng Martes, November 25, 2025. Nasang-ayon naman po sa ating batas patungkol sa pagsasabong ay pinapayagan naman po basta may pahintulot ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Kahilingan po ng Tagkawayan Sports Arena para sa derby sa November 25. Pinangaluhan paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal
Sander Sandro. Thank you po, Mr. Chair. Hindi naman po sa pagtutol, ano po, ito po ay paglilinaw lamang para po, sabi nga po, ay smooth sailing po ang lahat. Ano po? Basta po kumpleto ang dokumento, dumaan sa proseso, ang inyo pong lingkod ay nagmamanifest na hindi po ako tumututol. Ako po ay nakasuporta dyan sapagkat yan naman po ay para sa maayos. Ano po, yun lang po ang aking pagmamanifest. Ako po ay hindi tumututol dyan, bagkus ay sumusuporta po ako dyan. Ano po, maraming po salamat, Mr. Chair. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides na magpagkalooban ng special permit sa Derby ang Tagkawayan Sports Arena na sinusuportahan po ng matapos ang paglilinaw ay sinuportahan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Wala pong tumututol. Kung wala po, ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Vice. Ito naman po ay tulad din ni Consander, hindi naman ako tumututol. Yun po bang pag tayo ay nag-a-approve, pwede po bang basta sumulat na lang dito? Hindi na ho kailangan ng kanilang presensya para ano? Basta susulat na lang po ba sa Sangguniang Bayan ay pwede na po ba kagad natin ma-aprobahan? Nasa sa inyo yan. Kung pwede niyong imbitahan or ano, Mr. Chair. sa ating Apo. secretary. Since ang Tagkawayan Sports Arena po ay a legal entity, legal po siya. So kahit communication lang po, now, tama po kayo doon na tagapangulo na kung iimbitahan ay option po yun ng Sangguniang Bayan. Kung susundin lang po, kung lalagyan na lang po ng approval po yung sulat, nasa sa kanila rin po yun. At sa nangyari po ngayon, the letter was approved. Siguro sa susunod, pwede na, pagka natanggap yung communication, pwedeng agad maisama sa agenda na kung maaari ay maimbitahan. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Salamat po, Mr. Chair, bilang po chairman po ng Trade and Industry Committee. Yung nakaraan po yata ay hindi nga po sila nakakuha ng permit. So, ang concern ko lang po ay sana nga po ay makakausap sila and then wag makalikdaan yung pagkuha ng permit. Nung nakaraan po ay nagpatuloy po ang derby. Siguro nakalikdaan lang din po sa daming gawa ng management nila ay para lang po maisaayos ang lahat. Salamat po, Mr. Chair. So matapos po ang paglilinaw ng ating dalawang kagalang-galang na konsehal, ang mungkahi po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro matapos ang kanyang paglilinaw. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po na pagbibigay ng special na permiso sa Tagkawayan Sports Arena sa Derby sa November 25 ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Salamat po muli. Kahilingan po na mapagtibay natin ang ating Appropriation Ordinance number 05. Hindi na muna ito. Naka-agenda. Kahilingan po sa ating minamahal na Senador Amy Marcos na makapag-akda po tayo ng isang resolution na mapunduhan ang concreting of Santo Niño Uno Manato Central Access Road na nagkakahalaga ng 100 million pesos sa kadahilanan pong talagang andaan po dito ay kapag panahon ng tag-ulan ay hirap ang ating mga kababayan na mailabas ang kanila pong mga produkto at ganun din po ang ating mga mag-aaral, mga guro at ang ating mga kabarangay dito ay hirapan pong maglabas-masok sa kanilang mga barangay.
Kahilingan para sa funding support ng concreting of Barangay Santo Niño 1, Tumanato Central Access Road na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa kagalang-galang na Senadora Amy Marcos ay pinangalawahan po ng lahat ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan ng bayan ng Tagkawayan ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Hindi na daw po papasok. Mr. Chair, pwede po bang makahiling po ng 5 minutes recess dahil may lilinawin lamang po. Sana. 5 minutes recess para sa isang paglilinaw. Po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Tagapangulo. Kapasyahan magbibigay ng kapangyarihan sa ating punong bayan, kagalang-galang Mayor Luis Oscar T. Elezar, na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng Local Government Unit ng Tagkawayan, Quezon at sa PhilTech Institute of Arts and Technology, PIAT, kaugnay sa pagpapatupad ng Work Emission Partnership sa kagawaran ng edukasyon, DepEd, at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hulyo 30, 2028. Kapasyahan nagbibigay ng kapangyarihan sa ating kagalang-galang na punong bayan para sa Memorandum of Agreement. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin po itong pinagtitibay. Other matters? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Mr. Chair, at muli po magandang hapon na sa lahat. Ang inyo pong lingkod ay tulad ng nabanggit ko kanina, ang manifesto ng pagsuporta ko po sa bagay na, sa usapin tungkol po sa sabong, ay nais ko pong dugsungan sa pamamagitan po ng pagbibigay naman sa kanila ng pahintulot sa araw po ng Martes. Kung ito naman po ay may legal na basihan at hindi po malilisya ang sangguniang bayan para po mabenepisyuhan ang 45 na barangay sa bayan ng Tagkawayan. Kung kaya't ako po ay naghahain ng isang mungkahi na mabigyan po ng authority ang Tagkawayan Cockpit Arena na sila po ay makapagdaos din ng sabong tuwing araw ng Martes. Pero kung ang nakalagay po sa ordinansa ay may bilang lamang, ay yun po ang ating panuntunan at susundin, Mr. Chair. Mungkahi po para sa pagpapahintulot ng laban ng Tagkawayan Sports Arena sa araw ng Martes.
parliamentary inquiry po, ma'am, for the record lang po. Kung Martes po, ilang Martes po hanggang kailan ang Martes? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. So, Mr. Chair, pansamantalang pagbibigay po ng pahintulot ay lahat po ng Martes na matitira ngayong taon lamang. At kung sakali pong sila ay muling maglalambing, ay sa susunod na taon na po. Mungkahi po na magkameron ng laban ng araw ng Martes, ngayong nasasakupan ng taong ito, lahat ng araw ng Martes, ay pinangaluhan po ng Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Paglilinaw ng Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Paglilinaw lang po, panibagong ano po ba ito, resolution? Kasi po, paglilinaw lang po, Consel Sandro, ay ang niresolution ko po kasi kanina ay November 25 lang po, Martes. Special. Kaya nga- Special permit Opo. for a derby. Ito po ay panibago po, dahil sa mga buong taon. Ngayong buong taon, Okay po. ayon sa pag-ano. Sige po, malinaw po, malinaw. Matapos po ang paglilinaw para sa kapasyahan ay ito po'y pinangaluhan din ng Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Thank you po, Mr. Chair. For first reading po, an ordinance mandating all barangays within the municipality of Tagkawayan to conduct a post-disaster evaluation after every calamity and for other purposes. First reading para po sa proposed ordinance. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, kung wala na pong mga mungkahi ang ating kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides na isara na po ang ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan po ito ng Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.